May nakuha akong pasahero papuntang SM Fairview. 58 pesos yung fare niya at cashless ito. Nung pagdating ko sa pickup location ay nag-message ako na nandun na ako. Nag-reply siya na saglit lang daw. Ilang minuto ang nakalipas ay wala pa din siya. Sinubukan ko ulit tawagan kaso hindi niya sinasagot. Kaya tinignan ko sa apps kung pwede siyang i-cancel ng passenger no-show. Dahil pwede mo lang ito ma-cancel pag naka 5 minutes ka na sa pickup point at wala pa din yung pasahero mo. Nung tinignan ko sa apps at sinubukan na pindutin yung passenger no-show, ay na-cancel ito. Ibig sabihin, almost 5 minutes ka na naghihintay sa location simula nag-arrive ka dun sa mismong lugar niya. Kaya naman nung na-cancel ko na, dahil sobrang tagal nga niya lumabas at kahit nag-message pa siya na saglit lang daw, yung sa aming mga riders lang ay sana once na mag-book na kayo, ay ready na kayo. Para pagdating namin sa pickup point nyo, ay susunduin na lang namin kayo at hindi yung paghihintay nyo pa kami ng almost 5 minutes sa location nyo. Oras din kasi namin yung nasasayang na imbis makakuha kami ng panibagong booking at may hatid na kagad namin kayo ng mabilis, nauubos pa yung oras namin kakahintay sa inyo sa pickup point. FYI lang po, hindi nyo po kami personal rider na dapat intayin namin kayo matapos mag-ayos kung ano man yung ginagawa nyo. Ang sa amin lang naman po ay masundo namin kayo at maihatid ng mabilis sa inyong pupuntahan. Pero yung pag-iintay nyo kami ng matagal sa pickup point dahil hindi pa kayo tapos mag-ayos, siguro naman okay na yung 1 to 2 minutes na waiting time. Pero yung lagpas 5 minutes na, hindi pa din kayo tapos at nag-iintay pa din kami, kuha na lang kayo ng personal rider nyo para kahit magtagal kayo o kahit anong oras kayo magpasundo ay pwede. Pero yung katulad naming driver partners lang ng mga platform, mahalaga din yung oras sa amin, lalo na rush hour pa ito. Kay Bayana, na-cancel ko na Sakay ka pa po ba? Kasi 5 minutes lang yung on namin waiting time More than na. Oo. Grabe ka naman mag-hintay. Hindi, automatic po kasi pag 5 minutes po. Pag 5 minutes po, pwede na po namin makancel siya. Nag-message ako na basa mo. Po? Nag-message ako. Oo po, pero kasi kailangan pag nandito na kami, hindi kayo pwede maghintay ng 5 minutes Okay, so paano to? Nasa Paris po namin. Kung gusto niyo po, mag-book na lang po ulit kayo. Kung papasok po ulit sa akin, try niyo po. Okay lang naman po sa akin kung sasakay kayo. Kasi ngayon po yung 5 minutes po kasi sa apps po mismo yun. Try nyo po mag-book kung papasok po sa akin. Wala naman po problema sa akin. Sinabi ko nga sa kanya na i-try niya ulit mag-book at kung papasok ulit yung booking niya sa akin ay okay lang at ihahatid ko siya. Kaso habang nag-iintay ako na mag-book siya ulit ay pinasukan na ako ng panibagong booking. Kaya sinabi ko na ibang rider na lang sa kanya at pupuntahan ko na yung bagong pasahero ko. Eto, may pumasok na po sa akin bago. Sige po. Wala namang problema kung maghintay kami saglit sa inyo. Pero sana naman, wag umabot at lumagpas ng 5 minuto. Mahalaga din kasi sa amin yung oras para makadami din kami ng pasahero o pasukan ulit ng panibagong booking. Kaya nga naglagay din si Moovit sa driver apps na pag wala pa din ng 5 minuto yung pasahero ay pwede mo na itong i-cancel na passenger no show. Siguro enough na yung 5 minutes na pag-iintay. Kaya sana, once na magbubook na po kayo, sana ready na kayo. Para hindi din kami maghintay ng matagal sa pickup point. Kaya nga kayo nagbook ng MC Taxi para mabilis kayo makapunta sa pupuntahan nyo. O kaya naman late na kayo, tapos ending maghihintay kami ng matagal sa pickup point. Sabay sasabihin na, Kuya, pabilisan, late na kasi ako Dahil matumal nga ngayong araw, nag-auto-accept ako para priority tayong pasukan ng booking. Yun nga lang, di ka makakapili ng lugar o fare na gusto mo. Pero ayos lang din to. Kesa maubos yung oras at gas natin kakahanap ng pasahero. Habang naghintay nga ako pasukan ng booking, ay biglang may nagtanong kung may sticker ba tayo. Kaso, sa kasamaang palad, ay wala tayong sticker. Hindi pa kasi ako nakakapagpa-print ng bagong sticker natin. Suggest naman kayo kung saan quality at mura na pwede tayo makapagpa-print ng sticker natin para may pamigay na rin tayo sa mga kapwa kong rider. After that ay tumigil muna ako para makapagpabango dito dahil meron na tayong unang pasahero. After ko magpabango, ay kaagad ko naman pinuntahan yung pasahero ko. At ang una nating pasahero ay papuntang Barangay 175. At ang fare niya dito ay 65 pesos. Hindi na nga siya nag-shower cap dito dahil hindi ko din naman siya inalok. Binigay ko na lang yung helmet sa kanya, tapos yung jowa niya yung nagsuot sa kanya. Sana all, di ba? Sa umpisa lang yan. Charot.
After that ay umalis na kami para ihatid siya. At mabilis din naman kaming naarating sa bahay nila. Exact amount nga ang binigay niya dito. Kaya wala tayong keep the change ngayon. At patuloy nga ako naghanap ng pangalawang booking natin. Di katagalan ay may pumasok na booking. Papunta naman itong Barangay 176 Bagong Silang. At ang fare niya dito ay 72 pesos. At naka-promo pa ito. Pagkarating ko nga sa pick-up point ay sinotan ko na agad siya ng helmet at mabilis ko siyang naihatid. Dahil naka-promo nga ito, 54 pesos na lang yung babayaran niya at binigyan niya tayo ng 60 pesos at keep the change na nga daw. At ang pangatlong booking naman natin ay papuntang Techno Hub at ang fare nito ay 277 cashless. Pinintahan ko na kagad ito at baka mag-cancel pa. Kaso pagdating ko sa pick-up point, wala pa siya. Nag-message na nga daw na papunta na nga daw siya, kaya inantay ko na lang. After that ay naisakay ko na siya at naihatid sa kanyang pupuntahan. Kaya naghanap na naman ako ng booking. Sa pang-apat nating booking sa auto accept ay papuntang SM North at ang fare niya ay 61 pesos. Tapos nung na-drop ko na siya, ay binigyan niya tayo ng 100 sabay keep the change na daw. Ang laki ng tip natin dito, boy! After that ay may sumunod kagad na booking. 69 pesos ito at kaagad ko naman itong pinuntahan. Pagdating ko sa pick-up point ay nag-message siya na 11 pa daw yung out niya at 2 minutes pa nga bago mag-11. Inantay ko na lang ito dahil sanay naman ako maghintay. Charot! Nagunat-unat nga muna ako dito dahil masait na yung likod ko. Gusto ko na nga papalitan tong likod ko eh. Comment down below nga kayo guys kung saan pwede ipapalit tong likod ko. Charot! Di katagalan, ay dumating na yung pasahero natin. At sinuotan ko na din siya ng helmet. Kinuwento nga sa akin ni ma'am dito na may personal rider daw siya dati. Lagi daw siya inaantay sa labas para ihatid. Mga ilang araw daw, biglang nag-text yung rider niya at nagtanong kung may boyfriend daw siya. Sinagot niya ay oo. Nung pagkasabi niyang oo, hindi na daw nag-reply at hindi na daw siya sinundo. Madami pa siyang kwento at gusto ko din sana ikwento sa inyo, kaso pababa na si ma'am. Nung pagkababa nga niya, sabay abot ng 100 at sabing okay na nga daw yun. Kaya may tip tayong humigit kumulang 31 pesos. Boy! After that ay nagpahinga muna ako. Nagpunas ng pawis at uminom ng tubig. Sabay hubad ng uniform dahil mainit. After ko nga magpahinga ay nagbis ulit ako para humanap ulit ng pasahero. Kaso habang nag-iikot at naghahanap tayo ng pasahero, ramdam ko na tinatamaan na ako ng antok. Kaya naman naghanap muna ako ng 7-Eleven para bumili ng Lucky Day. Naka-promo pala ito, kaya dalawa yung kinuha natin. Dahil 35 pesos lang, dalawa na. Sakto to, para gising tayo hanggang umaga. After that ay ininom na natin at nagpahinga muna tayo saglit habang nag-iintay ng booking. Kakintay ko ng booking ay inabutan na tayo ng liwanag sa daan. Nakakuha tayo ng booking papuntang Fatima. Ang fare niya dito ay 87 pesos at binigyan niya tayo ng 100 pesos. After that ay nagsuot ako ng gloves dahil mainit na. Sumunod na booking ay papuntang Deparo. 67 yung fare niya at 100 pesos naman yung binigay niya sa atin. Pag umaga talaga, ang lakas ng tip eh. Siguro nagmamadali na rin sila pumasok sa trabaho nila, kaya yung dapat na sukli nila, di na nila kinukuha. After that ay may pumasok kagad na booking. Papunta itong STI. At ang fare niya ay 95 pesos. Tapos may plus 50 siya na tip na nilagay. Kaya naman ang total fare niya is 150 kagad. After ko nga siya maihatid, ay sumilong muna ako dito sa ilalim ng puno. Dahil mainit na at nag-iintay na lang ako ng booking pa uwi. Nakakuha nga tayo ng papuntang SM Caloocan dito. At 97 yung fare neto at sakto dahil pauwi na tayo dahil masait na sa balat yung init ng araw. Binigay ko kagad sa kanya yung helmet at umalis na agad kami at baka matraffic pa kami sa daan. 100 pesos nga ang binigay niya sa atin at umalis kagad ako para maghanap ng malilim na lugar para sumilong habang nag-iintay ng panibagong booking. Nakahanap na naman tayo ng puno kaya sumilong tayo at nagpahinga saglit. Sabay punas ng pawis at uminom ng tubig dahil sobrang init ng panahon. Kaya kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam! Dahil nga birthday ko ngayon, ay nagpa-fireworks ako dito sa lugar namin. Charot! Fiesta ata ng simbahan, kaya may pa-fireworks sila. Sakto kasi nung pagkadaan ko, bigla na lang nagka-fireworks. Kala ko tuloy pinaghandaan yung pagdating ko. Charot! First booking nga natin ay papuntang Bulacan. Medyo matumal nga ngayon, kaya kahit maliit yung fare o matumal sa lugar na pupuntahan, kinukuha na natin. Bawal tayo mag-inarte pag ganitong matumal. From Novaliches to San Jose del Monte, Bulacan. Ang fare niya dito ay 137 pesos. Sinabi nga niya sa akin dito na may dala na daw siyang helmet at ayun na daw yung susuotin niya. Nung binaba ko na nga siya sa drop-off point niya, ay binigay niya yung 200 pesos. At habang kumukuha ako ng panukli sa kanya, bigla niya sinabi na, Ay sige, okay na yun. Oh. Okay na yun. Para ano, madali din po ako. Ay, sige sir. Ingat Okay. kayo. Thank you sir ah. Ingat po, ingat. Thank you po. 137 pesos lang sana yung fare niya at may sukli dapat siyang 63 pesos. Kaso sabi niya keep the change na lang daw. Ang ganda ng buena mano ng keep the change natin mga par. 63 pesos kagad yung tip. Kaya maraming salamat sa iyo sir. After that ay pinasukan tayo papuntang Bagong Silang at 95 pesos yung fare nito. At sakto, dahil hindi tayo na-stuck sa Bulacan at pinalabas kaagad tayo. Tinanong ko nga siya dito kung magsha-shower cup ba siya at sabi naman niya ay oo daw. Kaya naman tumayo muna ako para buksan yung compartment
at kumuha ng shower cap at ibinigay kay ma'am sabay suot ng helmet. After that ay bumiyahe na kami papuntang Bagong Silang at tinuro na nga niya yung daan papunta sa kanila. 100 pesos yung binigay ni ma'am, sabay sabing keep the change na daw. Kaya naman may 5 piso na tip na naman tayo, boy. Sinabihan na naman tayo ng keep the change eh. After that ay pinasukan tayo ng 50 pesos na fare. Naging tricycle na naman tayo, boy. Tapos wala pa pala sa pick-up point yung pasahero natin. Kaya naghintay muna tayo at nagbilang ng mga taong dumadaan. Habang inihintay yung 50 pesos natin, yung pasahero pala natin. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating na yung pasahero natin at sumakay na. At mabilis ko din siyang naihatid sa kanilang bahay. Inabot na naman tayo ng umaga, kaya hinatid ko na muna yung anak ko sa school. Tapos uminom ng tubig at nag-jersey na din ako dito dahil mainit na. Sabay pabango, para kahit walang ligo ay amoy baby ba din tayo. Sabay suot ng mask at helmet. Pati na din gloves para safe pati kamay natin sa init. Dahil umaga na, ang biyahe na lang natin ay dito na lang at hindi na tayo kukuha ng long ride. Kaya yung unang nakuha natin ay papuntang Robinson at ang fare niya dito ay 88 pesos. Hindi ko na nga siya binigyan ng shower cap dito dahil meron pa daw siya. Kaya inabot ko na lang yung helmet sa kanya, sabay alis. Inabot ko sa kanya yung 100 pesos at sabi niya 10 piso na lang daw isukli ko sa kanya. Kaya may 2 piso tayong tip ngayong umaga. After that ay nakakuha tayo ng booking papuntang Skyline at ang fare niya ay 145 pesos. Pagkarating ko nga sa pickup point ay sinabi niya na i-deliver lang daw yung envelope at hindi siya sasakay. Naging lalamove tayo bigla par. Pero okay na din ito. Dahil yung fare niya ay 145 pero ginawa na niya itong 150 tapos envelope lang yung dadalhin natin. After that ay bumiyahe na kagad tayo papuntang Skyline para maiatid na natin kagad yung envelope. At nung naabot ko na yung envelope ay tinext ko na kagad si customer na okay na. After that ay huminto muna ako sa ilalim ng puno para magpahinga at maghintay ng booking pa Caloocan. Wala nga tayong nakuwang pababa ng Caloocan kaya gumapang na lang tayo hanggang makakuha tayo ng booking. At may nakuha ako papuntang Sabarte at ang fare niya dito ay 95 pesos sabay abot ng 100. Then keep the change na daw. Pangalan po. Maria. Maria. Shower cup ka ba, ma'am? Shower cup? Sa ulo. Dahil inabot na naman tayo ng gabi, may nakuha tayong magandang babae. Charot! Papunta pala itong Bagong Silang. Inalok ko siya ng shower cup dito at umuon naman siya. Kaya sinuotan ko siya ng helmet sabay yakap. Charot! Nung pagkababa ko nga sa kanya, ay nagpatulong siya magpatanggal ng helmet. Kaya tinulungan ko ito, sabay abot ng bayad. Tinanong ko nga siya dito kung okay lang ba masama ko siya sa video. Okay ka lang masama sa video. Mag-vlog lang ako. Hindi, for voice over lang naman. For voice over ko lang naman. Okay lang, masama ka sa video. Okay lang. After that ay may sumunod tayong pasahero at nasira pa nga niya yung visor ng helmet natin. Hindi, okay lang. Okay ako. Sabi ko okay lang, bayaran na lang yun ng 1.5. Charot! Ikakabit ko na nga sana yung visor, kaso pinasukan tayo ng booking. Malapit lang ito, kaya ang fare niya ay 65 pesos lang. Nihatid ko kagad siya, sabay abot ng 100. At ano pa nga ba? Syempre, keep the change na naman mga par. Tapos tinanong niya kung anong pangalan daw ng page ko. Kaya pinakita ko sa likod ng helmet at pinicturean na lang niya. Kita naman, kuya. Sige po. Thank you, kuya. Sige ma'am, thank you ma'am. Bye-bye po. Kaya kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!